Welcome sa Module 4.3. Pag-uusapan natin dito ang parametric 3D modeling. Kung zero knowledge ka pa sa 3D modeling, huwag kang mag-alala, itong lesson na to ay para sa iyo. Ang i-cover natin sa Module 4.3.1, una, ano ang Fusion 360? Ano ang kaya niyang gawin? Ano ang license ng software na ito? Kung free ba siya, may bayad, may limitations, nasa PC lang ba ito o cloud-based? At ituturo ko kayo sa interface para di ka ma-overwhelm at mapadali yung pagmamodel natin. After ng lesson na to, ay doon na tayo sa part 2, yung 3D modeling na mismo. Number 1, ano ang Fusion 360? Ang Fusion 360 ay isang 3D design software ng Autodesk. Ito ay isang all-in-one tool for designing parts, lalo na yung functional and exact parts. Ang strength nitong software na to ay parametric modeling. Ibig sabihin, nagde-design ka gamit ang dimensions. Example, 50mm, 30mm, 2mm thickness. Kung may babaguhin ka later, automatic mag-a-adjust yung model mo. Napag-usapan natin sa introduction to 3D modeling to na bagay itong Fusion 360 sa paggawa ng mga 3D printing parts, product design, prototypes at kahit mga engineering style components. Pwede rin mga products like yung keychains, bag tag, phone stand, name stand at clickers. Ano ba yung kayang gawin ng Fusion 360? Hindi lang siya panggawa ng 3D model. Actually, marami pa. Pero dahil ang topic natin ay 3D modeling, dito lang tayo magpo-focus. Number 3, importanteng malaman na ang Fusion 360 ay cloud-based. Ibig sabihin kapag nag-save ka ng files dito, by default, stored siya sa cloud. Madaling mag-organize ng projects anywhere kasi ma-access mo siya sa iba't ibang devices basta nakalogin ka. At dahil cloud-based nga ito, ay kailangan ng internet para sa signing in and syncing ng files. Pumunta naman tayo sa license options. Ang Fusion 360 ay may paid plans pero may free rin, depending sa use case. Una, pag-usapan natin yung personal use or for hobby lang, free ang license na to. Dapat hindi lalagpas sa $1,000 yung income na ma-generate sa model na ginawa mo gamit ang Fusion 360. Pangalawa, meron din yung pang-education para sa students or educator or yung mga teachers. Pangatlo naman ay yung commercial license. May bayad at walang limitations ito. Ito yung i-avail mo kung for business talaga nalalampas sa $1,000 yung kikitain mo. Next, pag-usapan na natin yung interface ng software na to. Sa top left area, makikita natin dito yung workspaces. Ang gagamitin natin para sa 3D modeling ay itong design. By default, ito naman yung nakapili dito, no? So, wala ka nang gagawin dyan. Kung hindi ito yung nakapili, make sure ito yung naka-select. Dito ulit, sa may upper left, merong grid icon at pag pinindot ito ay makikita natin yung data panel. Dito natin makikita yung mga folders, yung mga projects, yung mga files. Dahil cloud-based itong si Fusion 360, ito yung home base mo para sa file management. Ngayon, wala ka pa ditong makikitang mga files at mga projects kasi bagong account tong ginawa ko. Next naman ay yung browser. Nandito rin siya sa left side. Isipin mo na parang ito yung table of contents ng 3D model mo. Nandito ang sketch, nandito ang body, nandito yung component. Yung gitna naman, yung may grid, ito yung canvas na tinatawag. Dito tayo gumagawa ng 3D model. Halimbawa ay itong rectangle or box na to, no? Sa top right naman, makikita natin yung view cube. Ginagamit ito para makalipat tayo sa iba't ibang views. Halimbawa itong top, front, left, right, bottom at saka yung back. At meron ding isometric, pindutin lang natin tong home para mapunta siya sa 3D view. Importante rin na alam mong mag-navigate dito sa software na to. Ang mga dapat mong malaman ay yung pag-zoom in at saka zoom out. Ang gagamitin natin ay yung scroll wheel, yung nasa gitna ng mouse, no? Next ay para sa panning naman or yung pagpan, middle mouse button ang gagamitin. Click lang natin, tapos pwede natin yan, i-adjust dyan. Para naman sa orbit, ang gagawin natin, i-click yung shift button, tapos middle mouse button ulit, at pwede nating ma-move yung view, no? Katulad lang ito nung ginawa natin na pag-move dito sa view cube. Okay? Parang shortcut lang yon. Next naman ay yung toolbar dito sa taas. Itong area na nakikita nyo na maraming iba't ibang buttons dito, no? Para sa 3D modeling, ang madalas nating gagamitin ay itong create sketch or kaya dito makikita mo din siya. Try nating i-click. Hide ko lang to. At makikita natin itong line, itong rectangle, itong circle. Ayan, gagamit ka rin itong offset, itong fillet. Tapos, pag gagawin natin siyang 3D, itong extrude or itong revolve. And then, ito rin, no, para maging round yung edges ng fillet at saka meron din yung chamfer.
hindi mo kailangan i-memorize lahat ngayon. Ang importante, alam mo kung saan sila makikita. Dito naman sa ibaba, makikita natin yung timeline. Nandito yung history ng steps na ginawa mo habang nag-3D model. Lahat ng action ay recorded para pwede mong balikan at i-edit yung earlier steps instead of starting from scratch. Next, pag-usapan naman natin yung tatlong key concepts dito sa Fusion 360. Bago tayo mag-model, kailangan malinaw yung core workflow ng software. Una, ang sketch ay 2D. Parang drawing lang siya sa flat na papel. Dito ka gumagawa ng shapes like rectangle, circle, lines, at dito mo rin nilalagay yung exact measurements. Halimbawa, gawa tayo, create sketch. Click natin tong plane na to. Tapos, click natin tong circle. Lagyan natin sa origin. Halimbawa, gawin natin siyang 50 mm yan. Ayan, may sukat yan. At yan, para lang siyang drawing, di ba? Tapos, once satisfied ka na sa ginawa mong sketch, dito mo na siya gagawing 3D. Gamit ang extrude. Punta tayo sa solid. Ito, or shortcut is letter E. Ayan, naklik na siya. At yan, nagkaroon na siya ng thickness o kapal. Okay? So, ulitin ko, parang hinihila mo lang, no, yung sketch para magkaroon ng thickness at maging 3D. Pagdating naman sa revolve, ito yung iikot mo yung sketch around an axis para maging symmetrical yung object. Halimbawa, gagawa tayo ng vase. Gawa tayo ng bagong sketch. Sample lang to, no? Kaya mabilisan lang. So, halimbawa, ang gusto kong shape, dito muna tayo sa line. Start tayo dito. Tapos, gamitin natin to. Halimbawa, yung gusto kong shape ay ganito. At gagamitin natin yung revolve. At piliin natin tong axis sa gitna. At ayan, meron na tayong ganitong shape ng model. Lalagyan na lang natin ng butas sa loob, no? Or gagawin nating hollow para maging vase siya. So, ulit, iisipin mo ganito, ang sketch ay parang yung blueprint. Tapos, 3D modeling, yun na yung actual object. Pangalawa, yung unit. For 3D printing, iset mo 2 mm early pa lang para consistent yung dimensions mo. Kasi yung mga slicers at saka yung mga printable dimensions, no, ang ginagamit madalas ay millimeter. And lastly, yung parametric mindset. Ang goal natin kasi ay mag-design with rules, hindi kayong manghuhula lang. Bakit ito importante? Para madaling mag-edit later. Halimbawa, keychain mo 60 mm, tapos gusto ng customer, gawin nating 65 mm. Papalitan mo na lang yung dimension, mag-a-update na lahat. So, consistent yung magiging results mo, lalo na if gagawa ka ng multiple versions. At ayan, tapos na yung 4.3.1. Sa next lesson, yung 4.3.2 ay magti-3D model na tayo or magti-3D design.